Guys, may announcement ako May team building tayo next month. Ambagan lang, 2,000 per head. Attendance is mandatory. Throw your hands up if you with it. Drop it. So ayun na nga, pag-announce mo ng team building, biglang tumahimik ang GC. Hindi dahil sa ayaw nilang sumama, kundi may mga tao na ang iniisip nila, patay. Sa nakukuha ng 2,000. At ang masakit, minsan, hindi ka makatanggi. Kasi baka isipin nila, KJ ka, hindi ka team player, o wala kang pakisama. Pero pag-usapan natin kung bakit ang mga ganitong ambagan ay minsan hindi kasing simple ng iniisip natin. Imaginein mo si Mark, bagong hire, 3 months pa lang sa kumpanya. Ang sweldo niya ay halos sakto lang pambayad ng renta, pamasahe, at grocery. May anak pa siyang nag-aaral, tas biglang may team building na ang ambagan 2K per head. Para sa iba, maliit lang. Pero kay Mark, 1 linggo na yon na budget. Pambayad ng kuryente, pambili ng pagkain, pambayad sa school ng anak. Ngayon, isipin mo naman si Jenny. 5 years na sa kumpanya, hindi siya ang breadwinner, pero buwan-buwan niyang pinag-iipunan ang tuition fee ng kapatid. May emergency fund siyang binubuo, kaya kahit kaya niya maglabas ng 2K, pinili niyang huwag maglabas. Hindi dahil kuripot siya, kundi meron siyang pinag-iipunan na priority. Ang problema, minsan kasi, ang tingin natin sa hindi sumasama, walang pakisama. Samantalang ang totoo, meron lang silang laban na hindi natin alam or nakikita. Pero teka lang bago tayo magalit sa team building, linawin lang natin. Wala namang masama sa team building In fact, malaking tulong to para mas magkakilala ang mga tao sa team. Mabawasan ng stress at magkaroon ng mas magandang samahan, syempre. Pero, may 3 bagay na hindi dapat mawala. Una, dapat voluntary ang participation. Kapag sinabi mong mandatory ang isang activity at kailangang gastusan ng empleyado, hindi na siya team building, nagiging obligasyon na siya. Pangalawa, dapat reasonable ang contribution. Hindi lahat ng tao sa team pare-pareho ang financial situation. May bagong hire, may breadwinner, may sumusuporta sa magulang, may nagbabayad ng tuition, and so on and so forth. Ang 2,000 para sa isa baka katumbas lang ng isang dinner. Pero sa iba, budget na yun ng buong pamilya para sa ilang araw. And pangatlo, leaders should not use guilt or social pressure para pasamahin ang mga tao. Yung mga linyahan na, uy, team player ka ba talaga? Grabe, lahat sasama, ikaw lang ang hindi. Pakikisama lang naman, tol. Minsan, biro lang ang dating, pero sa taong walang budget, ang dating niyan guilt trip, mga paps. At tandaan natin, ang tunay na pakikisama ay hindi pinipilit. Kapag gusto ng tao, sure yan, sasama yan. Kapag hindi niya kaya, dapat okay lang na magsabi na pas muna, nang hindi natatakot ma-judge o maapektuhan ang tingin sa kanya. Buong newbie ka, pwede mong sabihin, Sir, ma'am, gusto ko po sumama, kaso po medyo sobrang tight lang po talagang budget ko right now. Sana sa susunod makasama po ako. Simple, honest, respectful. At kung tenured ka naman, pas muna ako ngayon mga tol, may financial priorities lang ako Sana ma-enjoy nyo and hopefully sana makasama rin ako sa next activity ng team natin. Hindi mo rin kailangan mag-explain ng sobrang haba. At hindi mo kailangan mag-guilty kung mature ang team. Re-respetuhin nila ang boundaries mo. Hindi nila kaya respetuhin yun, baka ang problema hindi na ikaw, kundi ang kultura na ng team nyo. Kung leader ka, tandaan mo to. Ang goal ng team building mag-build ng team, hindi mag-test ng loyalty. Ang taong hindi nakasama dahil sa budget,
hindi automatic na walang pakisama. Ang taong sumama ay hindi rin automatic na mas committed sa iba. Character is built in how people treat each other every day, not by who can afford the outing. Kaya kung magpaplano kayo ng team building, gawin nyo tong number 1, voluntary ang participation. Number 2, reasonable ang contribution. At number 3, dapat walang guilt trip sa mga hindi makakasama. Dahil ang pinakamagandang team building hindi nagsisimula sa resort. Nagsisimula ito sa isang workplace kung saan nirerespeto ang sitwasyon, desisyon, at dignidad ng bawat isa. Ikaw, may mga di malilimutang experience ka ba tungkol sa team building? Share mo naman mga paps. Anyway, that's our vlog for today. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace!